Practicing good conscience and looks maxing. At tayo ay magsasanay ng mabuting puso at kung tayo ay naglo-looks maxing kasi hindi ito alam ng mga tagalabas na kapag naglo-looks maxing ka, kailangan ang iyong personality ay mabait. Wala kang laban sa tao o anumang mga budhing masama laban sa kapwa at wala kang ginagawang masama. Dahil nga naglo-looks maxing tayo, iniiwasan natin yung mga bisyo, alak, sigarilyo, panonood ng bold, at ano pang mga bisyo, sugal, at ano pang sari-saring kasamaan na ginagawa ng tao. Kasi ang tao nilalang sa kalwalhati, nilalang sa larawan ng Diyos. Kaya tayong tao dapat mapanatili natin ang mabuting larawan na ipinapakita sa atin ng Diyos na tinuturo rin naman niya na ano ang gagawin natin sa buhay. At ang goal natin ay ma-achieve natin ang wangis ng Diyos sa pagiging tao na sumunod sa Diyos. Dahil yun ang purpose ng buhay ng tao ay makasunod sa utos ng Diyos. At ako ay sa mga hindi nakakaalam, ako nga pala si Park Otter, Bro April, tawagin nyo na lang akong Bro April. At yung channel na to, Park Otter, nagsasanay ako ng mabuting puso kapag naglo-looks maxing ako. Ang goal ko, magkaroon ng mabuting puso para makabalik na ako sa choir. It's a challenging way na i-challenge ko yung sarili ko bilang self-improvement tapos para mapaganda ang palabas na iniisip ko yung palabas ko na parang Spider-Man na ililigtas si Mary Jane. Yun yung goal ko na pinapanood ninyo na parang pinikula. So ang goal ko ay magkaroon ng mabuting puso. Mababasa sa Gawa 24:16 dahil nga rito lagi rin akong nagsasanay upang magkaroon ng isang budhing walang kapaslangan sa Diyos at sa mga tao. Itong sinulat ni Pablo na nasa Gawa ay nagsanay si Pablo ng mabuting budhi na walang kapaslangan sa Diyos at sa mga tao. Ibig sabihin si Pablo ay nagpa-practice siya ng self-improvement para mapalugod niya ang Diyos na ginagaya niya si Kristo. At i-explain ko sa inyo mamaya. At nag-iingat ako na baka madaya kayo mga kapatid Baka kasi may makita kayong kapintasan sa akin tapos yun yung gagawin nyo na mali. Hindi. Ang goal ko ay mapalugod ang Diyos. Okay? Baka kasi madaya kayo sa kahit ano-ano pang napapahapay ng hangin na magkabilat doon na mga aral. Okay? Ang goal ko ay maging katulad ni Kristo para gayahin nyo. Gayahin nyo yung mga mabuting halimbawa ko, hindi yung mga masasamang halimbawa ko kasi ang totoo bilang Kristiyano nagkakasala pa rin ako, okay? Ikalawang Korinto 11:3, ngunit ako'y natatakot baka sa anumang paraan kung paanong si Eva ay nadaya ng sa kanyang katusuhan, ang iyong walang malay at manilinis na pag-iisip na kay Kristo ay pasamain at pinapasama ng kaaway yung ahas na ang ating budhi para hindi tayo makasunod sa Diyos. Dapat pagsusunod tayo sa Diyos, mapapractice natin ang mabuting budhi. Kaso may mga nagpapasama, mga kaaway, marahil tamarin ka sa iyong looks maxing journey. Magiging tamad ka, wala kang ginagawa, lalo ka pang magkakasala. Kung wala kang ginagawa, papasukan ka ng mga demonyo. Kaya gumawa tayo ng mabuti. Okay? At dahil sa mabuting budhi, susunod ka sa utos ng Diyos. Yun ang goal na para maging mabuting ang budhi mo. Mababasa sa Deuteronomio 5:21, nihiwag ninyong iimbutin ng asawa ng iyong kapwa, nihiwag mo ninyong pagnanasaan ang buhay ng iyong kapwa, ang kanyang bukid, ni ang kanyang aliping lalaki o babae, ni ang kanyang baka, ni ang kanyang asno, o anumang bagay sa iyong kapwa. Kaya bilang pagsasanay sa mabuting budhi, huwag mong uugaliin na imbutin ang asawa ng iyong kapwa na pag nasaan pa anumang bagay ng iyong kapwa. Kung yari magnanakaw ka,
inaagaw mo ang iyong ang asawa ng iba at na merong gusto magnanakaw ka. Kaya nga bilang Kristiyano, tinuturuan tayo na magsanay ng mabuting budhi. At si Kristo rin naman ang nagturo nito. Dahil kay Kristo, nagtitiis ako kasi katulad ko na si Kristo. Halimbawa lamang ako ni Kristo, okay? Yun lamang ang tutularan nyo sa akin, wag yung kapintasan ko kasi ang totoo mga kapatid, nagkakasala pa rin ako. Alright? At naabot ko na yung kasakdalang hinihingi ng Diyos at inaamin ko na hindi ko pa rin naabot talaga. Naabot ko na hindi ko pa naabot kasi nagpipigil ako sa laman tapos hindi ko mapigilan talaga. Parang hindi ko ma-perfect. Ganun tayo kamahal ni Kristo na gusto niyang maging perfect tayo kagaya niya. Tapos nung hindi na natin ma-perfect, alam naman ni Kristo yun, okay? Kaya may pagpapatawad sa ating mga kasalanan kasi ginawa na lahat ni Kristo para tayo ay magligtas. Si Kristo ang pangpalubag loob ng ating mga kasalanan. Kaya mababasa sa Galatia 4:19, mga maliliit kong anak, na muli kong ipinagdaramdam na nangangana na pinapangas basahin ko ulit, nabubulol ako. Galatia 4:19, mga maliliit kong mga anak, na muli kong ipinagdaramdam sa pinanganak hanggang sa si Kristo ay mabadha sa inyo. Mababadha sa atin si Kristo kung susunod tayo kay Kristo sa kanyang mga utos at naging katulad ko si Kristo na bilang magpakita ng halimbawa sa inyo na parang movie na pinoportray ko ang tunay na Kristo. At kasi nasasanay ako ng malinis na budhi habang nag-looks maxing, nagpapapogi para lang magustuhan nyo. Kasi ayun totoo, ayaw ng mga tao ang pangit kaya nagpapapogi ako. Kaya nagsasanay ako ng mabuting budhi at natiyak ni Pablo yun na nagsanay siya ng mabuting budhi kaya malinis siya. Okay, gagaya ko rin na malinis. Ayokong gumawa ng masama. Gusto ko lagi akong pinapatawad ng Diyos para malinis. Mababasa sa Gawa 20:26, kaya nga pinatutuhanan ko sa inyo sa araw na ito na ako'y malinis sa dugo ng lahat ng mga tao. Pinatutuhanan ni Pablo na malinis siya, na nagpipigil sa laman para lang makasunod sa Diyos. Pinipigilan niya yung sarili niya na wag makagawa ng masama kasi ang laman natin gusto ang masama. Kaya yun yung problema ko. Gusto ng laman ko na manood ng mahalay, bawal naman ng Diyos, okay? Pero pahintulot naman na mag-masturbate ka para para mawala lang yung libog, yun lang yung yung pero wala akong masamang intention mga kapatid. Baka isipin nyo, kaka-masturbate ko matisod kayo mga kapatid. Hindi po totoo yun na manya ako. Hindi po totoo yun dahil nga may laman ako. Okay? Hindi ko maiwasan, okay? Binanggit din ito ni Pablo kay Timoteo na iwasan niya yung mga masasamang pita ng kabinataan. Kagaya ko na nag-iiwas din ng masasamang pita ng kabinataan. Mababasa sa 2 Timoteo 2:22, dadapwat layuan mo ang masasamang pita ng kabinataan at sundin mo ang kabanalan ng pananampalataya, ang pag-ibig, ang kapayapaan kasama sa mga nagsisitawag sa Panginoon sa pusong malinis. Si Timoteo na ministro na naging student ni Pablo, si Timoteo, na nasasanay din si Timoteo ng mabuting budhi. Kaya pinapaiwasan ni Pablo kay Timoteo na na wag magnasa sa masasamang pita. Kaya walang asawa si Timoteo kaya nagbabanal si Timoteo para makasunod ng buo sa Diyos. Ginagaya ni Timoteo si Kristo katulad din ni Pablo. Ganon din ako, kagaya din ako ni Kristo na nagtitiis na sana maabot ko po yung kasakdalang hinihingi ng Diyos. Loobin po mga kapatid, maabot ko po yun. Ninanasa ko pong maging perfect. Kagaya ng payo ni Pablo kay Timoteo na layuan ang mga masamang pita ng kabinataan. Hanggang sa maabot natin ang kasakdalang hinihingi ng Diyos. Ito yung talata na maaabot talaga natin yon. Hindi lang ako, pati kayo mga kapatid, na gusto ko rin maabot nyo yung naabot ko kasi hindi nyo ako naintindihan eh. Kasi kapag
kapag hindi mo ginagawa, hindi mo maintindihan kasi ginawa ko ang lahat para maligtas, eh. Yun yung ginawa ko, eh, kaso hindi ko na ma-perfect. Salamat sa Diyos nandiyan si Kristo, na iisang Kristo na sinasampalatayanan ko na mapapatawad naman pala ang kasalanan ko kahit hindi ko ma-perfect. At yun ang kasakdalang hinihingi sa atin ng Diyos na maging perfect tayo. Mababasa sa Efeso 12-16, sa ikasasakudal na mga banal sa gawaing paglilingkod sa ikatitibay ng katawan ni Kristo, hanggang sa abutin natin ang pagkakaisa ng pananampalataya at sa pagkakilala sa anak ng Diyos, hanggang sa lubos na paglaki ng tao, hanggang sa sukat ng pangangatawan ng kapuspusan ni Kristo, upang tayo ay wag nang maging bata pa na napapahapay doon at dinadala sa magkabi-kabila ng lahat ng angin ng mga aral sa pamamagitan ng mga daya ng mga tao sa katusuhan ayon sa mga lalang ng kamalian, kundi nagsasalita ng katotohanan ng may pag-ibig, ay magsilakit sa lahat ng mga bagay sa Kanya, na siyang Pangulo sa makatuwid bagay si Kristo, na dahil sa Kanya ang buong katawan ay nakalapat na mabuti at nagkakalakip sa pamamagitan ng tulong ng bawat kasukasuan sa paggawang nauukol sa bawat iba't ibang sangkap at nagpapalaki sa katawan sa ikatitibay ng kanyang sarili sa pag-ibig. At hindi ko kayang mag-isa, okay? Kundi lahat tayo magsumikap na maging katulad ni Kristo para magpakita ng mabubuting gawa. Kaya sa tingin ko na umalis muna ako sa choir, pinagpahinga ako ng mga servant dahil sa kahalayan ko hindi ko mapigil na hold ako sa choir. Bilang pagsasanay ng mabuting budhi, wala akong laban sa choir. Para lang maano yung magsanay ng mabuting budhi, inaano ko, sinusumbong ko yung kasalanan ko sa manggagawa para wala akong labang kapaslangan, okay? Na hindi ko na talaga gagawin yung talagang pakikiapid, okay? Na hindi ko na talaga ma-perfect, nagkakasala ako. Salamat sa Diyos, hindi ko na nagagawa yun na manudulit ng mahalay. Salamat sa Diyos. At kayo rin naman mga kapatid, sana maabot yung naabot ko na pananampalataya, okay? Kaya salamat sa Diyos na magkakalakip din na para matuwid ako, okay? Matutuwid din kayo mga kapatid. At maano na, ang katawan ni Kristo ay ang iglesia, okay? At maabot natin yung yung pagkakaisa ng pananampalataya sa pagkakilala sa anak ng Diyos. Kasi kilala ko si Kristo, perfect siya. Hindi siya nagkasala. Yun din yung gusto kong abutin, na hindi na magkakasala. Para hindi na tayo maging mga bata pa na napapahapay dito at doon na magkabilang mga hangin ng mga aral sa mga paniniwala dito sa internet na walang kabuluhan kahit ano pang payo ng tao. Kung wala si Kristo sa iyo, wala ka, hindi mo magagawa. Lagi kang magkakamali kung hindi mo mamasdan si Kristo. Si Jesus ang iyong masdan. Kung wala kang naiintindihan, si Kristo ang iyong masdan, okay? Kasi si Kristo ay nagturo kung paano tayo pasasakdelin, okay? At siya rin naman ang tumubos sa ating mga kasalanan, kundi sa pagsasalita ng katotohanan na may pag-ibig. Sino ang katotohanan? Si Kristo. Magsalita tayo ng katotohanan lamang, okay? Walang pandaraya, walang pagpapaimbabaw, at hindi sinungaling nagtatapat sa tao, okay? Na may pag-ibig kasi si Kristo yung pag-ibig. Alright, andyan ay pag-ibig. Kaya magsalita tayo ng katotohanan na may pag-ibig. Kasi kapag kinukorek mo sarili mo, dapat hindi ka galit sa sarili mo. Niloloko mo yung sarili mo kung mapagpaimbabaw ka eh. Kaya bilang katotohanan na lahat tayo nagkakasala, at kung hindi natin inaamin na may kasalanan tayo, wala tayo sa katotohanan, di ba? At inaamin ko rin na nagkakasala ako at ginagaya ko si Kristo bilang halimbawa niya. At salamat sa Diyos na inexplain naman pala ni Kuya Daniel na magiging katulad tayo ni Kristo. Lahat tayo mga kapatid. Kundi magsalita ng katotohanan na may pag-ibig, na magsilaki sa lahat ng mga bagay sa Kanya na siyang Pangulo sa makatuwid bagay si Kristo. Si Kristo yung ulo ng katawan at ang katawan ay ang iglesia. Kaya
magsilaki tayo, tulong-tulong tayo na magsilaki mga kapatid, maging mature, ah, labanan ang mga kasamaan na gumawa ng mabuti na magkakalapat. Yon, in-explain niya yan ni Kuya Daniel. Dahil sa kanyang buong katawan na magkakalapat na mabuti at nagkakalakip. Nagkakalapat at magkakalakip. Okay? Na sa pamagitan ng tulong ng bawat kasukasuan ayon sa paggawa ng ukol sa iba't ibang sangkap at nagpapalaki sa katawan sa ikatitibay ng kanyang sarili sa pag-ibig. Kaya tayo nakakagawa ng mabuti dahil lahat tayo tulong-tulong mga kapatid, magkakalakip na mabuti para sa tulong ng bawat kasukasuan na kailangan kita kamay, kailangan kita paa para makagawa ko ng mabuti anumang sangkap ng katawan. Alam niyo na po yun mga kapatid, tinuro na po ni Kuya Daniel yan. At hanggang sa maabot natin yung kalagayan ni Kristo na maging katulad niya mga kapatid. Hindi lang lalaki mga kapatid, pati mga babae na kapatid. Masama-sama po tayong magbanal mga kapatid. At ito, nababasa sa Colosas 3:1 hanggang 5, kung kayo'y ngay muling binuhay na kalakip ni Kristo ay hanapin ninyo ang mga bagay na nangasa itaas na kinaroroonan ni Kristo na nakaupo sa kanan ng Diyos. Ilagak ninyo ang iyong pag-iisip sa mga bagay na nasa itaas, huwag sa mga bagay na nasa ibabaw ng lupa, sapagkat kayo'y namatay na at ang iyong buhay ay natatagong kasama ni Kristo sa Diyos. Pagka si Kristo na ang ating buhay ay mahahayag nga rin kayo ng kasama niyan sa kulwalhatian. Patiin ninyo ang mga inyong mga sangkap na nakatawang nasa ibabaw ng lupa, pakikiapid, karumihan, masasamang pita, masasamang nasa at kasakiman na iyay pagsamba sa mga Diyos-Diyosan. Ang paliwanag ko sa talatang ito sa Colosas 3:1 na tayo'y binuhay na kalakip ni Kristo, hanapin ang mga bagay na nangasa itaas. Huwag tayong titingin dito sa ibabaw ng lupa. Kasi lahat ng nakikita dito sa ibabaw ng lupa may katapusan. Okay? Alam ko may pangarap ka pa sa buhay, okay? Kung madawag yung puso mo, pusong dawagan na marami ka pang pangarap na gusto mo pang maging anumang bagay na pinapangarap mo dito sa lupa, gusto mong kumita ng pera, gusto mong magkaasawa, pero yung dapat nating maisip ay ilagak ninyo mga pag-iisip sa Colosas 3:2 sa ibabaw ng nasa taas ay okay, sa langit, okay? Kasi si Kristo nasa langit, okay? Ang kaisipan ni Kristo mapagpakumbaba. Kaya kung ang isip mo mataas, nasa sanlibutan ka pa, okay? Kaya huwag nating nanasain na maging masama, okay? Gusto ko na kasi kapag nasa bagay na sanlibutan tayo, talagang sasama tayo mga kapatid. Ayan may mga may gagawa ka na ng mga kasalanan na nasa sanlibutan kasi lahat ng nasa laman, nasa sanlibutan ay nasa demonyo, nasa diablo. Sapagkat kayo'y na mga matay na at ang iyong buhay natatagong kasama ni Kristo sa Diyos. Pagka si Kristo ay na ating buhay ay mahayag rin kayo sa kanyang luwalhatian. Magiging katulad na tayo ni Kristo kung nahayag si Kristo sa ating pagkataong loob. Okay? Na tinuro rin naman ni Kristo na alisin natin, napatayin natin, okay? Yung katawang nasa ibabaw ng lupa, mga pakikiapid, karumihan, masamang pita, masamang nasa at kasakiman na iyay pagsamba sa Diyos-Diyosan. Lahat ng mga gawang masama ay pagsamba sa Diyos-Diyosan. Kahit hindi ka literal na sumasamba sa Diyos-Diyosan, kung gumagawa ka ng masama, pagsambayan sa Diyos-Diyosan. Kung gumagawa tayo ng mabuti, nagtitiis tayo sa laman, ay pagsamba yun kay Kristo at sa Diyos Ama. Okay? Loobin po maging katulad tayo kay Kristo, gaya rin naman ni Kristo. Maging katulad tayo kay Kristo gaya ni Pablo na ginaya si Kristo. Yun yung ginagawa ko ngayon mga brothers and sisters. Huwag kayong matitisod na parang
labas na parang nagkikristo-kristuhan ako, parang maging antikristo ko. Hindi. Okay naman na gayahin si Kristo eh. Kasi aral niya yun eh, nagayahin natin siya eh. Hindi yung magiging Kristo-Kristuhan ka, aangkinin mo ikaw si Kristo, hindi naman. Kasi nga dinadaya ako ng mga demonyo, hindi po ako si Kristo mga kapatid. Kasi nung nabot ko na yung kasakdalan na hinihingi ng Diyos, na hindi ko naman talaga nabot, na kasi nga hindi ko ma-perfect, napagkakamalan nila na ako si Kristo dahil sa mabubuting halimbawa na pinakita ko. Pero hindi, ginagaya ko lang si Kristo. Hindi po masama kasi nababasa naman sa Biblia na pwede naman gayahin si Kristo. Kaya kung si Kristo yung mamasdan natin, si Jesus ang iyong masdan, si Jesus ang pagsaligan. Titingin lang tayo si Kristo kung paano si Kristo nagpakumbaba. Ganun din tayo mga kapatid. Saan talata yun? Mababasa. Okay? Mababasa yun sa unang Korinto 11:1. Maging tagatulad kayo sa akin na gaya ko naman kay Kristo. Si Pablo yung nagsulat nito. Ibig sabihin, ginagaya ni Pablo si Kristo. Maging katulad siya ni Kristo. Na kasi, yung kabanalan ni Kristo, lahat yun eh, mapapakinabangan mo yun eh. Di ba? Hindi ka na maglalasing, hindi ka na mangangalunya, mahal mo ang asawa mo, at nagsusustento ka sa pamilya mo. Dahil nga mahal mo ang asawa mo, nalulugod yung Diyos sa'yo. Pag ginagalang mo ang mga magulang mo, o kaya binata ka, ginagalang mo yung magulang mo, hindi ka nanonood ng mahalay, natutuwa ang Diyos sa'yo. Okay? Tumatamo ka ng ganting, tawag doon, ganting loob sa sa mga magulang mo, nalulugod ang Diyos sa iyo. Kasi ang pagsasanay ng kabanalan ay mapapakinabangan sa lahat ng mga bagay. Mababasa sa unang Timoteo 4:8, sapagkat sa pagsasanay ng katawan ay may kaunting pakinabang, ngunit ang kabanalan sa lahat ng mga bagay ay pinakikinabangan na may pangako sa buhay na ito at sa darating. Okay, hindi lang sa buhay na ito, mga kapatid. Kapag ang pag-iisip natin ay nasa taas, nasa langit, mapapakinabangan din natin 'yon hanggang sa buhay na at sa darating. Okay? Ibig sabihin, kung nakatingin tayo sa taas, lahat ng mga bagay na nasa itaas, nasa langit yung gagawin natin mga kapatid, na mapapakinabangan din dito sa lupa. Kaya nga may kanta na, sa lupa ay may langit din. 'Di ba? Ano ang title nun? Nakalimutan ko. Na kahit dito sa lupa, kung nasasanay ka ng kabanalan, mapapakinabang ka ng iyong kapwa at pati ng iyong sarili. Siyempre, ikaw ay wala ng kalayawan, ginagalang mo ang magulang mo, mahal mo ang asawa mo, nililingap mo yung mga anak mo, at nagsisikap ka sa pagbabanal, gumagawa ka ng tungkuling choir na lagi kang umaawit sa Diyos, natutuwa ang Diyos sa iyo. Kaya makikinabang ang kapwa mo tao kung mabait ka. Pati mga kaaway, makikinabang sa iyo kasi pinapautang mo na hindi ka na humihingi ng kapalit. Na hindi ka na humihingi hindi mo na aasahan na babalikan pa kasi nga utos sa atin na magpautang kahit sa mga kaaway, di ba? At meron kang kapayapaan, okay? Na wag tayong aasa sa mga bagay na walang kabuluhan, okay? Paano natin matitiyak ng kaligtasan natin mga kapatid? Ayun, dahil sa ebanghelyo ni Kristo. Mababasa sa unang Korinto 15:1-2. Ngayon pinapatalastas ko sa inyo mga kapatid ang ebanghelyo na sa inyo ipinangaral, na sa inyo naman tinanggap, na siya rin naman ninyong pinatilihan. Sa pamamagitan naman nito ligtas kayo, kung matiyaganin yung iingatan ang salitang ipinangaral sa inyo, maliban na kayo'y nagsisampalataya ng walang kabuluhan. Okay? Dahil sa ebanghelyo na pinangaral ng mga apostol, na galing kay Kristo, na galing din naman kay Diyos, sa Diyos Ama, ang ebanghelyo ni Kristo, yun ang yung tawag dito,
yung katibayan na maliligtas tayo sa pamamagitan ng pagsunod sa ebanghelyo, na hindi ka sinungaling, hindi ka nanonood ng mahalay, wala kang bisyo, alak, kumakain ka ng ng nakakalusog sa hindi laging junk, at sumusunod ka sa payo ng magulang mo, sumusunod ka sa payo ng mga matatanda, magalang ka sa matatanda, at yun nga eh, nasasanay ka ng mabuting budi kasi mapapakinabangan mo yun eh. 'Di ba? Ang saya nun, wala kang kaaway, 'di ba? Ang saya ng buhay na gano'n, may kapayapaan ka, wala kang bisyo, 'di ba? Hindi ka laging nahihilo, 'di ba, pag umuuwi ng bahay, 'di ba? 'Di ka nanonood ng mamahalay, kaya ginagalang mo lahat ng mga babae. Kaya tapos pag nagawa mo lahat 'yun, meron ka ng kapayapaan, mga kapatid. Sigurado ka na sa kaligtasan mo, kaya ka lang naman kabado kasi may ginagawa kang masama eh. Sige, maging realistic lang tayo, mga kapatid. Ako kasi kapag may ginawa akong kasalanan, nanood ng ball, parang iyak-iyak ako sa choir, parang hindi ako mapanatag sa pakiramdam ko, feeling ko hindi ako karapat-dapat. Kaya kaya ako inamin yung kasalanan ko para ako ay hindi maparusahan ng Diyos, para mahatulan dito sa iglesia ng Diyos, para hindi ko na talaga ulitin ulit. Okay? Loobin po makapagtiis, mga kapatid. At kung susunod tayo sa utos ng Diyos, magkakaroon tayo ng pag-asa, mga kapatid. Yun yung ibig kong sabihin. Kung lalayo tayo sa masama, magkakaroon tayo ng kapayapaan. Okay, magkakaroon tayo ng pag-asa na magiging dapat tayo. Kaya umiwas tayo sa paggawa ng masama. Roma 5:3-4, hindi lamang sa gayon, kundi nagagalak tayo sa ating mga kapighatian, na nalalamang ang kapighatian ay gumagawa ng katyagaan, at ang katyagaan ay pagpapatunay, at ang pagpapatunay ay pag-asa. Okay? Magtiyaga tayo sa paggawa ng mabuti. Kahit na ayaw ng laman mo, pero gusto naman ng pagkataong loob mo, ang espiritu mo, pag sinusuppress mo yung laman mo na wag gumawa ng masama, laging mabuti, magkakaroon ka na ng katyagaan. At ang pagpapatunay na maliligtas tayo, at pag may pagpapatunay tayo na sumusunod tayo sa Diyos, meron tayong pag-asa na maliligtas tayo. Kasi malay mo ba, kung dumating si Kristo ngayon, dapat handa ka, okay? Na wala kang budhing walang kapaslangan sa kapwa. Okay? Okay, wag tayong susunod sa mga katha ng tao, mga utos ng tao na kung tagalabas ka na pinapakinggan ng video na ito, wag tayong susunod sa mga nakasulat na utos ng tao na hindi nakasulat sa Biblia. Utos lang ng tao sa mga ibang relihiyon na nakikinig sa akin. I'm sorry to say this, okay? Patawarin niyo po, mga kapatid, ito yung realistic na sasabihin ko, Marcos 7:7, sapagkat walang kabuluhan ng pagsamba nila sa akin na nagtuturo ng kanilang pinakaaral ng mga utos ng mga tao. Kaya ang pangangaral lamang ng Biblia ang dapat nating sundin. Okay, pakinig ka kay Brother Eli, kasi doon din naman galing yung araw na tinuturo ko, galing kay Brad Eli. Tapos si Brad Eli naman ay binabasa niya yung sulat ng mga apostol, at galing sa apostol yung utos ni Kristo, na galing kay Kristo yung mga tinuturo ng mga apostol, at galing din naman sa Diyos, yung Diyos Ama, yung sinabi ni Kristo. Kaya ganito, kaya merong tunay na relihiyon, at sa tingin ko tinatawag kanya. Kaya makinig ka ng mass indoctrination every weekdays, at 24/7 ang dating daan, at malalaman ninyo kung ano ang tunay na Kristo, tunay na Diyos na sinasamba naming mga Kristiyano. Kaya kaya makinig ka lang, mga brother, at malalaman ninyo ang katotohanan. Malalaman ninyo kung yung tao na yon, si Brad Eli, ay nagsasalita lamang sa kanyang sarili o galing sa Diyos. Pati rin ako, mga kapatid, sige, sa atin yung aking sarili. Sa atin ninyo ako. Okay? Kung sa Diyos ba o hindi ang sinasabi ko. Kasi
Yung mga sinasabi ko galing din naman kay Bro Eli, di ko naman din maintindihan kung hindi ipapaliwanag ni Brother Eli, okay? Kaya hindi ako palalo mga kapatid, hindi ko po pinapakhulugan sa sarili ko yung Biblia. Kasi nasusulat din naman na bawal bawal humigit kaysa sa nakasusulat. Okay, mananagot ako kay Brad Eli kung higit sa nakasulat yung sinasabi ko, okay? Nasa Biblia naman sasabihin ko, laging may talata akong pinapakita, okay? Nababasa sa unang Korinto 4:6, ang mga bagay nga ito, mga kapatid, na inayan niyo ko sa halimbawa sa aking sarili kay Apollos dahil sa inyo, upang sa amin ay matuto kayo na huwag maghigit sa mga bagay na nasusulat, upang ang sino man sa inyo ay magpagpalalo laban sa isa. Kasi pagpapalalo yung dinadagdagan ko yung salita ng Diyos. Kasi hindi ko naman naunawaan kung hindi ipaliwanag ni Brad Eli. Kaya kay Brad Eli ko kinukuha yung mga reference ng talata na ito. Kaya wag po niyo akong pagbintangan, okay? Na dinadagdagan ko yung Biblia, okay? At ito ang gawin mo na utos ng Diyos na basic, okay? Kung binata ka na nanonood sa akin, kasi lahat tayo na nasa geography ko, okay? Age ko, na nanonood sa akin ay mga bata, mga binata. Ito yung una niyong gagawin. Mga anak, magsitalima kayo sa inyong mga magulang sapagkat ito'y tuwid. Igalang mo ang iyong ama at ina na siyang unang utos na may pangako. Kasi pangako ng Diyos, hindi niya tayo pababayaan kung ginagalang natin ng mga magulang natin. Na it makes sense naman kasi kapag naglayas ka, wala nang sa'yo, mag-aalaga sa'yo, okay? Pababayaan ka na pag pinabayaan ka ng magulang mo, ano, ah, ano man, bali, lumayas ka, ay wala, hindi mangyayari sa'yo yung pangako ng Diyos na hindi kita pababayaan. Pangako yun ng Diyos na hindi niya tayo pababayaan. Kaya utos ng anak sa magulang, utos ng magulang sa anak, na igalang natin yung mga magulang natin, mga kapatid. Kaya yun yung pangako ng Diyos na magtatamo tayo ng pangako kung ikagalang natin ng ating mga magulang. Kaya ito yung na meron tayong something na inside of us na sinabi niya rin naman ni Pablo na merong tayong di dapat gawin pero ginagawa natin. No? Pero meron tayong dapat gawin pero hindi natin ginagawa. Kasi ito yung yung magkakontra yung laman at espiritu. Yung laman galing sa diablo. Okay? Kaya magsanay tayo magkaroon ng mabuting budhi. Paano tayo magkakaroon ng mabuting budhi? Mababasa sa Gawa 24:16 na dahil nga rito lagi akong nasasanay upang magkaroon ng budhing walang kapaslangan sa Diyos at sa mga tao. Ang mabuting budhi ang pinagsasanayan natin bilang Kristiyano. Huwag tayong gagawa ng masama. Kasi ganito, wag mo nang damdamin yung mga bagay na kasamaan sa sanlibutan o kaya naiingkit ka pa dahil sa mga taong gumagawa ng masama, na gusto mo ring gumawa ng masama. Mali yun, okay? Hayaan mo yung mga masama, okay? Na maging musmus ka sa kasamaan, yun yung utos ng Diyos sa atin na kapag may nakita kang kapatid o kahit sino man na gumagawa ng masama, hindi yun yung inaalumana mo, hindi yung hinahanap mo, bali fault finder ka na hindi mo na papag-isipan mo ng masama, okay? Utos yun na tayo ay utos ng Diyos na maging musmus tayo sa kasamaan para mga bata lang na walang iniisip na masama sa kanyang mga kalaro. Yun yung gusto ng Diyos sa atin. Kaya kung nasasanay ka ng mabuting budhi, yung mga nakikita mong masama ay pinapalipas mo yon, okay? Kung may ginagawa man silang masama, nakabantay naman ng Diyos. Okay? Hindi managot sila sa Diyos kung may gumagawa ng masama. Mabubulgar din yun. Okay? Wag mo nang namnamin, okay? Na pinapagselos ka, na parang pakiramdam ko yun ganun yung lagi kong pakiramdam tuwing may crush ako kaya
bilang pagsanay ng mabuting budi para hindi ma-turn off sa akin yung crush ko kasi nag-iisip ako ng masama sa crush ko kaya natu-turn off yun sa akin. Kaya bilang pagsasanay ng mabuting budi kahit sa isip ko na huwag akong mag-isip ng masama, okay? Loobin po mga kapatid, sana ma-redeem ko yung sarili ko. Kaya sa crush ko kasi kakaisip ko ng masama na to-turn off na siya sa akin. Kaya laging mabuti lang yung iisipin ko. Siyempre, may mga kaaway na nagpapaisip ng masama. Hindi ko napapansinin yun, okay? Mababase sa Roma 16:19, sapagkat ang iyong pagtalima ay bantog sa lahat ng mga tao, kaya't nagagalat ako tungkol sa inyo. Dadapot ibig ko kayo'y maging marunong sa kabutihan at musmus sa kasamaan. Maging marunong tayo sa kabutihan, ang mabuti lamang ang iisipin natin at musmus tayo sa kasamaan, yung mga kasamaan na karumal-dumal na sinusumbong sa akin ng mga demonyo. Tomboy yan, bakla yan, bullshit. Okay? Na pinapag-isip ako ng masama. Ayoko ng ganun, lagi nag-isip ng masama. Hindi ko napapansinin yung mga demonyo na yan. Sino ka ba? Mga demonyo ko para isipin ko. Okay? Hindi ko na lang kayo isipin, isipin ko lang na hindi kayo nag-i-exist, okay? Kung gumagawa ka ng mabuti, dapat wala ka dapat pinag-iisipan ng masama, kundi ikaw ay kung pinapag-isipan ka ng masama, matulog ka ng mahimbing, alam naman ng Diyos yung puso mo. Kung ako naman na pinag-isipan yun ng masama, na nakakarinig sa espiritu, Diyos naman nakakaalam ng puso ko eh. Ito yung gusto ng Diyos eh. Na magsalita ako. Parang, parang na kahit na nahihiya ako, na parang nakikita nyo sa akin, laging kapintasan na lang, may kahalayan. Alam naman ng Diyos yung puso ko, okay? Kaya, ganito, sumasampalataya ako kay Kristo, kaya sa tingin ko naging katulad niya na ako, kaya ayaw na ako ng mga tao. Okay? Sa tingin ko, majority ng mga kapatid tanggap naman ako, okay? Kaya patawarin niyo po ako sa mga hindi tunay na kapatid na hindi ako tanggap. Okay lang po mga kapatid, loobin po. Nagsasanay po ako ng budhing walang kapaslangan sa tao at sa Diyos. Loobin po mapagsanayan ko po mga kapatid. Kasi, ganito, si Kristo din ay nagtatakwil. Nyo ba alam yun mga kapatid? Conditional yung pag-ibig natin sa Diyos. Kasi kung conditional yung pag-ibig ng Diyos sa ating, hindi unconditional, na tanggap ka kung sino ka, hindi ganun. Kasi may mga taong masama na hindi tanggap si Kristo. Kagaya ko naman na hindi niyo ako tanggap na ginagaya ko si Kristo. Kaya parang nasasaktan din yung kalooban ko. Okay, hindi ako si Kristo baka sabihin niyo ako si Kristo. Bilang tanggapin niyo po ako mga kapatid, na kasi ginagaya ko lang naman din si Kristo. Okay? Conditional yung pag-ibig ng Diyos. Kung tinanggap ninyo si Kristo, maliligtas kayo. Okay? Kasi ginagaya ko rin naman si Kristo. Alright? Paano yan mga kapatid, di nyo ako tanggap tapos tanggap nyo si Kristo? Gawa ko naman yung mga ginagawa ko, yung mga pagsasanay na mabuting budi, maging karapat dapat sa Diyos. Sana naman po mga kapatid, matanggap nyo po ko alang-alang kay Kristo. Okay, kapatid din po ako, nagkakasala, at patawarin nyo po ako mga kapatid. Ito yung talata na nagpapatunay na conditional ang pag-ibig ng Diyos, hindi unconditional. Sa Juan 3:15 hanggang 18, upang sino mang sumasampalataya ay magkaroon sa kanya ng buhay na walang hanggan. Sapagkat gayon na lamang ang pagsinta ng Diyos sa sanlibutan na ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak, upang ang sino mang sa kanya ay sumampalataya ay huwag mamatay, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Sapagkat hindi sinugo ng Diyos ang anak sa sanlibutan upang hatulan ang sanlibutan, kundi upang ang sanlibutan ay maligtas sa pamamagitan niya. Ang sumasampalataya sa kanya ay hindi hinahatulan. Ang hindi sumasampalataya ay hinatulan na, sapagkat hindi siya sumasampalataya sa pangalan ng bugtong na anak ng Diyos.
Kaya kung sumasampalataya kay Kristo at naniniwala ka na may Diyos, maliligtas ka at hindi ka mapapahamak, mga kapatid. Kaya ang sino mang sumampalataya kay Kristo ay mabubuhay ng walang hanggan. Okay? Sumasampalataya ako kay Kristo at yun yung pagsinta ng Diyos sa sanlibutan. Kasi may mga tao na atheist, galit sa Diyos. Kasi tapat rin yung mga bulaang relihiyon, galit din yun sa Diyos kasi paniwala nila si Kristo tao. Tapos paniwala din ng Katoliko na maliligtas din yung mga atheist. Mali yun. Yung pag-ibig ng Diyos, conditional, hindi unconditional. Conditional na kung hindi mo tinanggap si Kristo, hindi ka maliligtas. Ganun lang yun kasi tinuro naman ni Kristo na maging magalang ka sa magulang mo, gawan mo na mabuti yung mga dukha. Okay? Kaya ito yung mangyayari sa mga napapahamak sa Apokalipsis 21:8. Ngunit ang sa mga duwag na hindi nagsisampalataya at mga kasuklam-suklam na mamamatay tao at ang mga mapikiapid at sa mga manggagaway at sa mga pagsamba sa Diyos-Diyusan at sa lahat ng mga sinungaling ang kanilang bahagi ay sa kadagat-dagatang nagniningas na apoy at asupre na siyang ikalawang kamatayan. Ito yung kahihinatnan ng mga hindi sumasampalataya kay Kristo. Ano sila, mapapahamak sila, mapupunta sila sa ikalawang kamatayan na nagniningas ng apoy at isupre. Alam nyo na yata siguro kung saan papunta yung mga taong iyon. Di ko naman kayo tinatakot, mga kapatid, kaya kabataan pa lang, alalahanin na natin ng Diyos kasi hindi makakapasok sa kaharian ng Diyos sa mga taong masasama. Mababasa sa Apokalipsis 21:27, hindi makapapasok doon ng anumang paraan ang anumang bagay na karumal-dumal o siyang gumagawa ng kasukulam-sukulam at kasinungalingan, kundi yaon lamang sa mga nakasulat sa aklat ng buhay ng Koldero. Yung mga nakasulat lamang sa aklat ng Koldero, yung mga sumasampalataya kay Kristo, yun yung mga maliligtas, mga kapatid. Kaya kaya yung mga taong hindi naniniwala sa Diyos, pinapabayaan na lang ng Diyos eh. Pinadala na sila sa paniniwalang kasinungalingan eh. Mababasa sa 2 Tesalonica 2:11, at dahil nga dito pinadala sa kanila ng Diyos ang paggawa ng kamalian upang magsisapaniwala sila sa kasinungalingan. Kaya yung mga hindi sumasampalataya ay paparusahan ng Diyos kasi yung mga atheists na hindi sumasampalataya sa Diyos, naniniwala sila sa alien o anumang bagay na pisikal na kung ganun, pinapabayaan na sila ng Diyos kasi hindi sila maliligtas, mga kapatid. Huwag tayong mas marunong pa sa Diyos ng katulad ng Katoliko na maliligtas din sila. Yung mga atheists, mali yun. Yung sabi ng Papa sa Roma, si Pope Francis, mali yung sinabi niya, okay? Kung sumasampalataya na may Diyos, ikaw ay kung hindi ka sumasampalatayang may Diyos, ikaw ay paparusahan ng Diyos, okay? Kasi kasi walang gawang mabuti ang mga taong hindi naniniwala sa Diyos, okay? Kasi lahat puro kasamaan yung ginagawa nila. 2 Tesalonica 1:8 hanggang 9 na maghihiganti sa hindi nagsisikilala sa Diyos at sa kanila na hindi nagsisitamlima sa ebanghelyo ng ating Panginoong Diyos, na siya ay tatanggap ng kapurusahang walang hanggan sa kapahamakan mula sa harapan ng Panginoon at mula sa kaluwalhatian ng kanyang kapangyarihan. Kaya walang gumagawa ng mabuti yung mga gumagawa ng masama na mga hindi naniniwala sa Diyos. Lagi na lang masama yung ginagawa nila, maniwala ka. Kaya nga hindi sila maliligtas eh. Kaya ang goal ko sa video ito ay maniwala ka sa Diyos, sumampalataya ka kay Kristo, na may Diyos talaga, okay? Kailangan natin si Kristo para maligtas tayo, mga tao. Kasi kapag hindi ka naniniwala sa Diyos, mapapahamak ka, hindi ka nagagawa ng mabuti. Awit 53:1-3, ang mangmang ay nagsabi sa puso niya, walang Diyos, nangapahamak sila at nagsigawa ng kasuklam-suklam na kasamaan, walang gumagawa ng mabuti. At
tinuhan ng Diyos ang mga anak ng tao mula sa langit upang tignan ng sino mang nakakaunawa na humahanap sa Diyos. Bawat isa sa kanila ay tumalikod at sila ay nagkakasamang maging mahalay at walang gumagawa ng mabuti. Wala kahit isa. Yung mga taong masama na hindi naniniwala sa Diyos, ang Diyos na mismo na nagsabi na walang masama na hindi naniniwala sa Diyos na gumawa ng mabuti. Ang Diyos na nagsabi na walang taong hindi naniniwala sa Diyos na gumagawa ng mabuti. Okay? Kaya ganito. Kaya walang maliligtas na atheist, okay? Lahat sila maiimpyerno kasi yung atheist galit sa Diyos at anong gumagawa ng masama, okay? At para tayo maliligtas, okay? Paano natin maisa sa puso ang salita ng Diyos? Gayahin niyo ako na ginagaya ko si Kristo na nagbubulay-bulay ng kautusan ng Panginoon. Okay, mababasa sa awit 1:2, kundi sa kanyang kasiyahan ay nasa kautusan ng Panginoon at ang kautusan niya ay nagbubulay-bulay siya araw at gabi. At maging magpakumbaba tayo ay magiging kalugod-lugod tayo sa Diyos. Kasi halos araw-araw binubulay-bulay ko yung salita ng Diyos. Halos araw-araw nakikinig ako kay Brad Eli para meron akong mitya na tawag dito, meron akong gas para lagi akong lumiwanag yung ilaw ng Diyos na nasa akin kasi yung koldelero, okay? Para hindi po ako makagawa ng masama kasi lagi akong napapahalalahanan ni Brad Eli na huwag kang mangangalunya, huwag kang titingin sa babae ng may masamang hangad para ako ay mamaligtas. Okay, binubulay-bulay ko yung salita. At kung dahil nga binubulay-bulay ko ang salita ng Diyos, may kasamang yun na pagpapakumbaba. Kaya maging mapagpakumbaba tayo para malugod ang Diyos sa atin. Mababasa sa Jeremias 9:23 hanggang 24, ganito ang sabi ng Panginoon, huwag magmapuri ang pantas sa kanyang karunungan o magmapuri man ang makapangyarihan sa kanyang kapangyarihan. Huwag magmapuri ang mayaman sa kanyang kayamanan, kundi magmapuri sa ganito, ang lumunuwalhati na kanyang inuunawang at kanyang nakikilala ko na ako ang Panginoon na sasagawa sa lupa ng kagandahang loob at katwiran sapagkat sa mga bagay na ito ay nalulugod ako, sabi ng Panginoon. Kaya hindi ako nagmamapuri sa karunungang bigay sa akin ng Diyos kasi galing din naman sa Diyos yun eh. Tinuruan lang naman ako ng Diyos, galing din naman kay Brad Eli yung sinasabi ko. At sumusunod din naman ako sa Diyos kasi galing sa Diyos yung inutos ng Diyos sa akin na wag akong mangangalunya. Kaya hindi ko pinagmamapuri yung karunungan ko kasi galing yun sa Diyos eh. Nababasa mo yun sa Biblia eh. Kaya kung hindi ko naman sinasabi na matuwid ako, kasi kapag matuwid ka, nalulugod ang Diyos sa atin kung matuwid tayo. Mababasa sa Kawikaan 15:8, ang hain ng masama ay kasuklam-suklam sa Panginoon, ngunit ang dalangin ng matuwid ang kanyang kaluguran. Mapapalugod natin ang Diyos kung tayo ay matuwid. Okay? Kahit na ako walang pang-abuloy o kaya hindi man ako nakakasama ng mga kapatid sa gawain, basta't matuwid ka lang, nalulugod na ang Diyos sa'yo. Nag-iingat ka ng mabuting budhi, okay? Kaya kahit ako mahirap, walang allowance kasi tambay lang ako. Kung matuwid ako gusto kong mapalugod ang Diyos, okay? Sa pamamagitan ng pag-iwas sa paggawa ng masama at mangaral sa inyong mga kapatid. Kaya kung gumagawa tayo ng mabuti, mapapalugod din natin ng Diyos para maligtas tayo. Hebreo 13:16, dapat dadapwat ang paggawa ng mabuti at pag-abuloy ay huwag ninyong kalimutan sapagkat sa gayong hain ay ang Diyos ay totoong nalulugod. Kaya magsumikap tayo mga kapatid. Ako, tambay lang loobin po. Maghahain din ako sa Diyos, maghahabuloy din ako para malugod ang Diyos sa akin, okay? Kung mapagpasalamat tayo sa Diyos, nalulugod ang Diyos sa atin. Meron tayong paggawa ng mabuti, habuloy, tapos
nagpapasalamat sa Diyos, yun, malulugod ang Diyos sa atin, okay? Tatlo yun eh, di ba? Handog, mabuloy, tapos paggawa ng mabuti, tapos tawag dito, pagpupuri na ano ng pangalan sa kataas-taasan. Yun yung ihahanda natin tuwing pasalamat. Kaya lagi akong masaya tuwing pasalamat eh. Kasi alam ko sa sarili ko na nagsanay ako ng mabuting budi. Maliban na lang sa mga kamangmangan na iniisip ko. Kaya nga po ako humihingi rin ng tawad kasabay ng pagpapasalamat sa Diyos. Kaya salamat sa Diyos sa kanyang pagpapatawad. Kaya ako nandito nagsasalita kasi alam kong pinapatawad ako ng Diyos. Mababasa sa awit 92:1, sa isang mabubuting bagay ang magpasalamat sa Panginoon at tumawit ng papuri sa kanyang pangalan o kataas-taasan. Kahit na wala ako sa choir, na kahit na umaawit pa rin ako, sana maging kalugod-lugod to sa Diyos, okay? Yung hain ko. Kaya ganito, sa kalagayan ko na naranasan ko rin yung naranasan ni Pablo at naranasan din ito ng mga mangangaral, si Brad Eli tsaka si Kuya Daniel, na kalagayan ni Pablo na nagpupumilit sa Diyos na magpupumilit sa Diyos na kahit ayaw ng kanyang laman. Okay, maranasan din natin ito mga Kristiyano, tayong lahat na nasa MCGI. Ang babasa sa Roma 7:14 hanggang 22, sapagkat nalalaman natin ang kautusay sa Espiritu, ngunit ako'y sa laman na pinagbibili sa ilalim ng kasalanan. Sapagkat ang ginagawa ko ay hindi ko nalalaman, sapagkat hindi ko ibig ang ginagawa ko, dadapwat ang kinakapuutan ko ay ayaw ng ginagawa ko. Ngunit kung hindi ko ibig ang siyang ginagawa ko, ay sumasang-ayon ako na mabuti ang kautusan. Kaya ngayon hindi ako gumagawa nito kundi ang kasalanang tumitira sa akin, sapagkat nalalaman ko na sa akin sa makatuwid sa aking laman ay hindi tumitira sa anumang bagay na mabuti, sapagkat ang nagpagnanasa sa akin dabatwat ang paggawa ng mabuti ay wala. Sapagkat ang mabuti na aking ibig ay hindi ko ginagawa, ngunit ang kasamaan na hindi ko ibig ay siya kong ginagawa. Dadapwat ko hindi ko ibig ay siya kong ginagawa, at yung hindi na ako gumagawa nito kundi ang kasalanang tumitira sa akin. Kaya nga nasumpungan ko ang kautusan na kung ibig gumawa ng mabuti, ang masama ay nasa akin, sapagkat ako'y nagagalak sa kautusan ng Diyos sa pagkataong loob. Ito ang nararamdaman ni Bob Ailey dahil sa kanyang responsibilidad na katulad din ni Pablo. Si Brad Eli ay na masipag siya sa pangangaral ng salita ng Diyos. Pero may may mga pagkakataon na ayaw ng laman niya kasi gusto niya na magpahinga, kasi lagi na lang siyang pagod. Ganon din yung kalagayan ko na kahit na gumagawa ako ng mabuti, nagkakasala pa rin ako, hindi ko mapigilan yung laman ko. Alright? Bali nakagawa ko ng kasalanan na ganoon din yung si Pablo, may kasalanan siya na hindi kasang-ayon ng pagkataong loob niya, na pero yung pagkataong labas, yung laman niya yung kumukontra sa kanya na gumawa ng mabuti. Kagaya ko na gumagawa ng content sa YouTube na mangaral ng salita ng Diyos. Parang ayaw ko gawin kasi tinatamad ako. Ganun yung kalagayan ko bilang nilalabanan ko, katulad ni Pablo na gumawa ng mabuti, ay pinipilit ko mga kapatid para lang mapangaral yun. Okay? Mababasa yun sa unang Korinto 9:17, sapagkat kung ipinangaral ko ang ebanghelyo ay walang sukat ipagmapuri, sapagkat ang pangangailangan ay inaatang sa akin, sapagkat sa aba ko na hindi ko ipinangaral ang ebanghelyo. Sapagkat kung ito'y gawin ko sa aking sariling kalooban ay maganting palo ako. Ngunit kung hindi sa aking sariling kalooban ay meron akong pamamahala na ipinagkatiwala sa akin. Okay? Na may pinagkatiwala kasi na tungkulin kay Pablo na ginaya naman din ni Brother Eli.
na dahil sa responsibilidad niya na mangaral, pagod na siya, gusto niya na magpahinga. Gano'n din ako, hindi ko mapangaral yung yung araw-araw na gumawa ng YouTube content kasi nga merong laman na pumipigil sa akin. Kasi tinatamad ako. Ganun, pero nagpupumilit ako, ganun din si Pablo, ganun din si Brad Eli, pati rin si Kuya Daniel. Okay, yung mga gawang kabanalan hindi ko magawa dahil nga may laman ako na may kasalanan tumitira sa akin. Ganun yung naranasan ko na gusto ko talagang ma-perfect pero dahil nga may laman ako, hindi ko ma-perfect. Sana ganun din yung nyo, pakiramdam nyo mga kapatid kapag gumagawa kayo ng mabuti. Lalo na yung mga kabataan na may masasamang pita. Na pinipigilan nyo, gusto nyo magjowa, gano'n din yung kalagayan ko. Pinipigilan ko yung sarili ko na wag mangligaw, wag kalimutan ng Diyos. Okay, laging alalahanin yung Diyos, yung utos niya. Pinipigilan ko yung sarili ko na wag kausapin yung crush ko. Pinipigilan ko yung sarili ko na na gumawa ng content kahit tinatamad ako. Alright? Yun, hanggang sa ma-perfect natin mga kapatid, lobin, mape-perfect ko rin, okay? Lobin po, maging dapat ako sa Diyos hanggang sa mabadha sa akin si Kristo. At ito yung Galatia, mambabasa sa Galatia 6:17. Buhat ngayon, ang sino man ay huwag bumagbagabag sa akin sapagkat dala kong nakalimbag sa aking katawan ang tanda ni Jesus. Dahil nga ginagaya ni Pablo si Jesus, ito yung kanta. Dala kong nakanimbag sa aking katawan ang tanda ni Jesus. Magpakailan pa man, dala kong nakalimbag sa puso ko't laman, mga halimbawang kanyang iniwanan. Pangako sa iyo, Ama, magtitiis habang buhay, tulungan mo ako na makapagtagumpay. Salamat sa Diyos sa pagtiyatsagang pakikinig nyo sa akin. Loobin po, mape-perfect ko rin yung kasakdalang hinihingi ng Diyos. At patawarin nyo po ako kung hindi ko man nape-perfect, natitisod po kayo mga kapatid. Dahil sa kahalayan na nasa akin na hindi ko talaga mapigilan, patawarin niyo po ako. At sana maabot niyo rin yung naabot ko na kasakdalan. At hindi ko pa naaabot sa totoo. Pero alam ko, alam ko yung gagawin pero hindi ko talaga magawa-gawa mga kapatid. Loobin po makapagtiis. Okay? Makagawa ng mabuti. Loobin po mga kapatid, magiging perfect din po ako para magaya ninyo mga kapatid. Kung kinakamera man ako ng Espiritu Santo, ng mga anghel na nakikita nyo sa mga gunita ng iyong isip, loobin po, magiging perfect din po kasi achievable yun, yung kasakdalang hinihingi ng Diyos. Loobin po mga kapatid, magiging dapat din tayo lahat. Salamat po sa Diyos sa iyong pakikinig. It's not over until you win your crush. So look max to your potential. You're beautiful inside and outside. And more videos to come one at a time, it God willing. And see you in the next video.